Hello guys! Welcome to my channel. Hey, it's Violet. For today's vlog guys is pag-uusapan po natin ang tungkol sa QID. QID means Qatar ID, Qatar Identification, Qatar Identification Document, or Qatar State of Qatar Residency Permit. Ano nga ba ang QID? Paano po tayo magkakaroon nito? At gaano nga ba ka-importante ang QID para sa mga taong nagtatrabaho dito sa Qatar? Especially po para sa mga expat. Yung ibang lahi po na nagtatrabaho po dito sa Qatar. Gaya ko po na isang Pinoy. Okay po, simulan na po natin. Ang QID po is kagaya po nito. Ito po ang aking QID. Yan po. Yan. Kung saan po nakasulat po dito yung State of Qatar Residency Permit. Nakapaloob po dito yung identification number para po dito sa Qatar, yung date of birth, yung expiry, kasi may expiration po ito. Sa akin po is, na-expire po siya every year. 1 year validity po. Okay po. Nakasaad din po dito ang nationality, kung saang bansa ka galing, kung ano yung occupation mo, yung trabaho mo dito. At syempre, ang buo mo pong pangalan at meron din pong photo. Okay po. Well, paano ka nga ba magkakaroon ng QID? Based po sa experience ko, pagdating ko po dito, and mostly naman po ganun talaga, mga 2 to 3 days, first week po ng pagdating mo dito sa Qatar is, kailangan mo po kumuha ng medical, kahit saan pong medical facilities na accredited po ng government nila. Kailangan mo pong mag-take ng medical examination and blood test. Yun po. And then, sa medical po, kailangan mo po mag-x-ray para po malaman kung wala ka pong sakit. Yun, sakit sa baga, ganun. And then, ng blood test din po. Yun. Kailangan po pong mag-take niyan. And then, after 2 to 4 days po, once na na-clear po yung medical mo, is susunod po dun yung fingerprints. Fingerprints po is yung 10 daliri mo po, iisa-isahin po yan para makuha yung mga fingerprints mo. Pupunta ka po niyan sa police station na accredited po ng government nila. Okay po? And then, once po na, after po mag-take ng fingerprints is, 2 to 4 days din po is, kung wala pong makitang problema or okay po lahat, is, i-issuehan ka na po ng Qatar ID. Yung ganito po, Qatar Residency Permit. Ganun lang po kadaling kumuha niyan. Okay po. And then, gaano nga ba kahalaga ang QID? Napaka-importante po ng QID. Kasi, ito po yung national ID natin dito sa Qatar. Ang ibig sabihin po kapag meron ka niyan is legal ka pong nagtatrabaho dito. Legal ka pong naninirahan. Kumbaga, pumunta ka dito na dumaan ka sa proseso. Yun po. Kasi, dapat po, kahit saan ka magpunta, dala mo to. Kasi, just in case na maaktuhan ka ng police, may mga pangyayari po kasi na may checkpoint. And then, yan lang po yung hahanapin nila, yung ID mo. Para makita po nila kung legal ka bang naninirahan dito. So, dapat po lagi mo yung dala. Kaya po ako is, lagi ko po yung dala, nakasiksik lang po sa likuran ng cellphone ko. Para just in case kailangan. Pero kung dumating naman po yung time na hindi mo siya nadala, ibig sabihin na iwanan mo, ganun. Basta, as long as po na dala mo yung cellphone mo at meron ka po dapat Metrash 2 apps sa cellphone mo. Kasi, sa pamamagitan po nun is kung maipakita doon yung Qatar ID mo digitally. Kailangan mo lang pong i-open yung Metrash. Kaya, importante po na meron din tayo niyan. Kung nandito po tayo sa Qatar at nagtatrabaho, naninirahan. Okay po. And then, doon naman po tayo sa paano ka po makakakuha ng Qatar ID? Magkano po ang babayaran? Based po sa research ko, ang nagastos po sa amin for Qatar ID is 1,000 Qatar Riyal or more than. Kasi, based lang po yun sa nalaman ko, pero hindi po ako sure sa bagay na yun. Kung mali po yung pagkakalam ko, feel free to comment po para makorek. Okay po?
Kasi company po kasi kami, kumbaga, ang bayad po kasi is nakadepende sa visa na gagamitin sa'yo sa pagkuha ng Qatar ID mo, ng QID. Kasi po sa nalaman ko is kapag family sponsorship is less lang, parang 500 to 500 plus lang po yung babayaran. Pero kapag company po, between employer to employee, is 1,000 plus. Yun po yung nabasa ko. Pero kung mali po yung nalaman ko is, feel free to correct me. Okay po. And then, yun na nga po na nasabi ko na po kung para saan to and paano kumuha. By the way guys, dapat po meron talaga kayo nito kasi pag magpapadala ka po ng pera is ito po yung unang-unang hahanapin sa'yo sa pagpapadala mo ng pera. Kasi ito yung national ID natin dito sa Qatar. Pero kung bago ka pa lang po dito, halimbawa wala ka pang ID at need mo mag-send na ng pera, on process pa siya, halimbawa po medyo natagalan yung processing ng QID mo, pwede mo pong i-present yung passport mo for the meantime. Pero pag lumabas na po ito is yun na po yung kailangan mong i-present. Kasi halos lahat po ng transaction dito sa Qatar is kailangan po ng ID. For example na lang po, bibili ka po ng cellphone, ng SIM card, lalo-lalo na po yung SIM card. Kailangan i-present mo po yung QID mo. Kaya napaka-importante. Make sure po na nasa inyo, hawak nyo to, palagi nyong dala. And kasi marami po, madalas na pagkakataon, may mga alpasa or police na dumadaan sa checkpoint and then hahanapin po ito. Make sure rin po na always, make sure po na hindi siya expire. Kasi may multa ka po kapag expire. May penalty. Okay po. At sa mga nagtatrabaho po sa bahay, make sure nyo po na hawak nyo po ito. Kasi pag-aari po natin to, personal belongings, personal things po natin to. Dapat meron po tayo niyan. Lalo na po kung magde-day off tayo, lalabas tayo, ganun. Dala-dala po natin dapat ito. Okay po? Yun lang po guys. Sana may naibigay po at naibahagi akong kaalaman sa inyo. And medyo matagal po kung hindi nakapaggawa ng ganitong video. Almost 1 year, kaya naninibago po ako. By the way guys, expect nyo na po ulit yung mga vlogs and videos na gagawin ko po. Yung mga informative about OFWs. Okay? Yun lang po, and thank you for watching. Ingat lang po tayo palagi and do our best para maabot po natin ating mga pangarap. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.